Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matandang ama na pinagtaksila ng sarili niyang mga dugo at laman. Ngunit sa gitna ng madilim at panganib na gubat ng Mindanao, isang hindi inaasahang engkwentro ang babago sa kanyang kapalaran magpakailanman. Ito ay kwento ng kataksilan, ng misteryo sa puso ng kagubatan at ng isang lihim na kayamanan na maaaring maging susi ng kanyang pagiganti o ng kanyang tuluyang kapahamakan. Kaya naman bago tayo magpatuloy sa kapanapanabik na kwentong ito, maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan sa Mindanao, naninirahan ang 75 taong gulang na si Mang Marco. Kulubot na ang kanyang balata, mapuputi na ang buhok, at mabagal na ang bawat takbang dahil sa iniindang sakit sa mga kasukasuan. Sa kabila ng kanyang katandaan, ang tanging yaman na itinuturing niya ay ang kanyang 3 anak na lalaki. Si Mark na panganay, si John Lloyd na pangalawa, at si Jerwin na bunso. Si Mang Marco ang nagtaguyod sa 3 mula nung pumanaw ang kanyang kabiyak sa pamagitan ng pagsasaka at pagbebenta ng mga gulay. Ngayong mahina na siya, ang buong akala niya ay oras na para siya naman ang alagaan ng mga ito. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Isang gabi, habang nagpapahinga si Mang Marco sa kanyang silid na gawa sa nipa at kawayan, narinig niya ang bulungan ng kanyang 3 anak sa kusina. "Sinasabi ko sa inyo, pabigat na si tatay dito sa bahay. Halos lahat ng kinikita natin sa paggawad at pagtatanim, napupunta lang sa mga gamot niya. Hindi na nga makatulong, kumakain pa." "Tama ka kuya. Nung isang araw nga, muntik pa niyang masulog ang kalan dahil nakalimutan niyang patayin ng apoy. Kung magpapatuloy ito, baka tayo naman ang mamatay sa gutom dahil sa kanya. Ano bang plano natin?" "Pero mga kuya, tatay natin siya. Baka naman pwedeng tiisin muna natin. O kaya ay dali natin sa lungsod. Baka may mag-ampon." "Ano, Jerwin? Mag-ampon? Sinong tanga mag-aampon sa matandang ulyani na yan? At kung iiwan natin sa lungsod, madali siyang makakabalik dahil alam niya ang daan. May naisip akong paraan. Bukas na bukas din, dadali natin siya sa malalim na bahagi ng gubat dito sa Mindanao. Doon sa lugar na pinagbabawalang puntahan ng mga taga-baryo dahil sa mga ligaw na hayop at dahil sa lawak nito. Kapag iniwan natin siya roon, hindi na siya makakabalik." Hindi mapaniwalaan ni Mang Marco ang kanyang mga naririnig. Ang mga anak na pinapakain niya ng sarili niyang pawis at dugo nung sila ay maliit pa, ngayon ay nagbabalak na siyang itapon na parang basura na lamang. Pumatak ang luha sa mga mata ng matanda. Naisip niyang lumabas at kumprontahin ang mga ito. Ngunit nanaig ang takot at matinding sakit sa kanyang puso. Pinili na lamang niyang pumikit at umiyak ng tahimik hanggang sa dumating ang umaga. Kinaumagahan, maagang gumising ang magkakapatid. Lumapit si Mark kay Mang Marco na nagkukunwaring may magandang balita. "Tatay, gising na po. Alam kong matagal na ninyong gustong makakuha ng mga sariwang halamang gamot para sa inyong rayuma. Sabi ng isang matanda sa kabilang baryo, may tumutubo raw na pambihirang ugat sa unahan ng kabundukan. Sasamahan ka namin ni na John Lloyd at Jerwin para kumuha." Ganun ba, Mark? Sige, mga anak. Kung yan ang gusto ninyo, salamat sa pag-aalala sa akin." Sumama si Mang Marco sa 3 niyang anak. Naglakad sila patungo sa masukal na bahagi ng kagubatan ng Mindanao. Habang tumatagal ang kanilang paglalakad, lalong lumalalim ang kanilang pinapasok. Ang maayos na daanan ay napalitan ng mga naglalakihang ugat ng puno, matitinik na baging
at makakapal na halaman na halos sumarang nasa sinag ng araw. Ramdam na ramdam ni Mang Marco ang pagod. Ngunit patuloy siyang naglalakad. Umaasa pa rin sa kaibuturan ng kanyang puso na magbabago ang isip ng kanyang mga anak. Pagdating sa isang napakamadilim at masukal na bahagi kung saan wala nang maririnig kundi ang huni ng mga kuliglig at kakaibang ibon, huminto si Mark. Dito na muna kayo ni Tatay, Jerwin. Kami ni John Lloyd ay titingnan lang ang unahan kong ligtas ang daanan. Jerwin, bantayin mo si Tatay. Naglakad palayo sina Mark at John Lloyd. Pagkalipas ng ilang minuto, tinawag ni Mark si Jerwin mula sa malayo. Jerwin! Halika rito! Bilis! May nakita kaming malaking prutas dito. Tulungan mo kaming bitbitin! Tumingin si Jerwin kay Mang Marco. May halong konsensya ang mga mata. Tatay, sandali lang po ah. Huwag kayong aalis dyan. Babalikan ko lang sina kuya. Sige anak. Hihintayin ko kayo rito. Huwag niyong iiwan ang tatay niyo ah. Matanda na ako. Hindi ko na alam ang daan pabalik. Tumakbo si Jerwin patungo sa direksyon ng kanyang mga kapatid. Ngunit ang hindi alam ni Mang Marco, iyon na ang uling pagkakataon na makikita niya ang kanyang mga anak sa araw na iyon. Lumipas ang kalahating oras, 1 oras, 2 oras. Nagsimula ng mag-agaw ang dilim at liwanag sa loob ng gubat. Walang Jerwin, walang John Lloyd, at walang Mark na bumalik. Naisip ni Mang Marco na sumigaw upang hanapin sila. Mark! John Lloyd! Jerwin! Nasaan kayo mga anak? Iwanan nyo na ang lahat. Huwag lang ang tatay ninyo. Nilalamig na ako rito. Tulong! Ngunit tanging alingaw lamang ng sarili niyang boses ang sumasagot sa kanya. Doon, tuluyang gumuho ang mundo ng matanda. Napaupo siya sa isang malaking ugat ng puno ng balete. Niyakap ang kanyang mga tuhod at tumagulgol ng napakalakas. Ang gubat ng Mindanao na kilala sa pagiging misteryoso ay tila nakikiramay sa kanyang pigati. Ang katahimikan ay naging banta ng kamatayan para sa isang matandang tulad niya na walang dalang pagkain, tubig o kahit anong sandata. Habang umiiyak si Mang Marco, biglang nakarinig siya ng kakaibang tunog mula sa makapal na talahiban sa kanyang likuran. Isang tunog ng may mabigat na bagay na kumakaluskos at gumagapang sa tuyong mga dahon. Napatigil sa pag-iyak ang matanda. Dahan-dahan niyang nilingon ang pinagmumulan ng tunog. At ang kanyang buong katawan ay binalot ng matinding kilabot. Mula sa madilim na bahagi ng mga halaman, lumabas ang isang dambuhalang ahas. Isang dambuhalang sawa na may habang halos 25 talampakan at ang katawan nito ay kasing taba ng katawan ng tao. Ang mga mata ng ahas ay nagniningning sa dilim, nakatitig ng diretso sa matanda. Napako sa kanyang kinatatayuan si Mang Marco. Inasahan niyang ito na ang katapusan ng kanyang buhay. Inisip niya na baka mas mabuti pang kainin siya ng ahas na ito kaysa mamatay sa gutom at sa sakit ng kalooban dahil sa pagtataksil ng sarili niyang pamilya. Ngunit ang dambuhalang ahas ay hindi sumugod. Sa halip na atakihin ang matanda, huminto ito sa harap niya. Ibinaba ang kanyang malaking ulo at parang may itinuturong direksyon gamit ang kanyang nguso bago dahan-dahang gumapang palayo. Tumingin muli ang ahas sa matanda na parang sinasabi nitong, "Sumunod ka sa akin." Ano ang misteryosong bumabalot sa dambuhalang ahas na ito? Ito ba ay maghahatid kay Mang Marco sa kanyang tiyak na kamatayan o may nakatagong sikreto sa puso ng gubat na magpapabago sa kanyang kapalaran? Nanganig ang buong katawan ni Mang Marco habang nakatitig sa dambuhalang sawa. Sa isip ng matanda, wala na siyang dahilan para mabuhay pa matapos siyang iwanan at itakwil ng sarili niyang mga anak.
Ngunit may kung anong kakaibang puwersa sa mga mata ng ahas na tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa halip na umatake, marahang gumapang ang sawa palayo. Ngunit bago ito tuluyang lumayo, ay lumingon ito muli kay Mang Marco. Tila sinasabi nito na may ligtas na lugar na naghihintay para sa kanya. Diyos ko, kung ito man ang katapusan ko, tanggap ko na. Pero bakit tila hindi ako gustong saktan ng nilalang na ito? Saan mo ba ako dadalhin, kaibigan? Wala nang ibang pagpipilian ang matanda. Mas takot siyang mamatay sa gutom o lapain ng iba pang mababangis na hayop sa dilim. Kaya naman dahan-dahan siyang tumayo. Sa kabila ng matinding kirot sa kanyang mga kasukasuan at tuhod, pilit niyang hinakbang ang kanyang mga paa upang sundan ang dambuhalang ahas. Pinasok nila ang mas malalim at mas madilim pang bahagi ng kakawyan. Ang mga baging ay tila kusaring gumigising sa gabi. At ang huni ng mga gabi sa Mindanao ay lalong lumalakas. Ilang beses nadapa si Mang Marco. Ngunit sa tuwing hihinto siya, humihinto rin ang dambuhalang sawa at naghihintay sa kanya mula sa unahan. Pagkalipas ng halos isang oras na paglalakad sa masukal na daan, marahang huminto ang sawa sa tapat ng isang napakalaking pader ng mga baging at nagtataas ang ligaw na kawayan. Gamit ang malakas nitong katawan, hinawi ng sawa ang makapal na halaman upang bigyan ng daan ang matanda. Nang makalampas si Mang Marcos sa mga nakaharang na dahon, literal na napanganga siya. Ang kanyang puso ay napatibok ng napakabilis sa labis na pagkabigla. Ano? Ano ito? May ganito pala sa gitna ng lugar na gubat na ito. Sa gitna ng isang maliit na burol na napapalibutan na naglalakihang puno, nakahandusay ang isang dambuhalang bagay na nilaputan na ng lumot at mga gumagapang na baging. Ito ay isang luma at abandonadong eroplano. Base sa itsura nito, mukha itong pribadong cargo plane na bumagsak o sadyang itinago rito ilang dekada na ang nakalilipas. Ang pakpak nito sa kaliwa ay putol na. Ngunit ang pangunahing katawan o fuselage ng eroplano ay buo pa rin kahit papaano. Dahan-dahan gumapang ang sawa patungo sa nakabukas na emergency door sa gilid ng eroplano. At doon ito tuloy ang pumasok sa loob. Huminga ng malalim si Mang Marco. Nilapitan niya ang eroplano at tinawakan ang malamig na kinakalawang nitong bakal. Gamit ang natitirang lakas, dahan-dahan siyang umakyat sa may pintuan upang makita kung ano ang nasa loob. Madilim sa loob ng eroplano. Ngunit dahil sa liwanag ng buwan na tumatagos sa mga basag na bintana, naaninag ni Mang Marco ang loob nito. Wala nang mga upuan para sa pasahero. Salip, puro mga lumang kahon at kalat-kalat na kagamitan ang naroon. At doon sa pinakadulo, nakapulupot ang dambuhalang sawa sa ibabaw ng 4 na malalaking metal na maleta na may makakapal na alikabok at sapot ng gagamba. Parang may nagtulak kay Mang Marco na lapitan ang mga maletang iyon. Tiningnan niya ang sawa. At marahan itong bumaba mula sa ibabaw ng mga maleta na parang nagbibigay daan para sa kanya. Salamat. Salamat sa paggabay sa akin. Ano bang mayroon dito? Pinunasan ni Mang Marco ang makapal na alikabok sa ibabaw ng unang maleta. May nakakabit na heavy-duty metal latch o trangka rito. Dahil sa kalawang, mahirap itong buksan. Ngunit gamit ang isang piraso ng matulis na bakal na nakita niya sa sahig, pilit niyang pinuwersa ang lock. Bumukas ang maleta. At sa pagkaangat ng takip nito, halos mabuwal si Mang Marco sa kanyang kinatatayuan sa tindi ng gulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. At ang kanyang hininga ay tila napatid sa nakita sa loob. Ang buong maleta ay puno ng siksik at maayos na nakasalansang mga bandil ng pera. Mga kulay berdeng papel na dolyar. Ang bawat bandel ay may nakasulat na halaga. At sa tingin ni Mang Marco, bawat maleta ay naglalaman ng milyong-milyong dolyares.
Jessica, pera! Napakaraming pera! Totoo ba ito na nanaginip lang ako dahil sa labis na gutom? Saan galing ang lahat ng ito? Ngunit bago pa man lubos maunawaan ni Mang Marco ang kanyang natuklasan, bigla siyang nakarinig ng malalakas na yabag ng paa at ingay ng mga boses mula sa labas ng eroplano. May mga taong papalapit sa kanilang kinaroroonan. Sino ang mga taong ito? Sila ba ang nagmamay-ari ng eroplano o mga masasamang elemento na matagal nang naghahanap sa nawawalang kayamanan? At paano na si Mang Marco na nakakulong sa loob ng eroplano ngayon? Napatigil sa paghinga si Mang Marco. Ang kaba sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa nung iwanan siya ng kanyang mga anak sa gubat. Mula sa basag na bintana ng eroplano, nakita niya ang liwanag ng mga flashlight na sumasayaw sa pagitan ng mga puno. May 3 armadong lalaki na may dalang mga mahabang baril ang papalapit sa kinaroroonan ng abandonadong eroplano. Sigurado ka ba dito bumagsak ang cargo plane ng sindikato noon? Halos 20 taon nang nakalipas. Kung di pa natin ito mahanap ngayon, baka ipapatay na tayo ng boss. Dito yun. Ayon sa lumang mapa, dito sa masukal na bahagi ng Mindanao ang bagsak nito. Hanapin nating mabuti. Kung narito ang mga maleta ng dolyar, yayaman na tayo. Nanginig ang tuhod ni Mang Marco. Kung mahuhuli siya ng mga lalaking ito, tsak napapatayin siya ng walang katiting na awa. Tumingin siya sa dambuhalang sawa na tila naramdaman din ang panganib. Biglang gumapang ang sawa patungo sa isang madilim na sulok ng eroplano. Isang maliit na compartment sa ilalim ng sahig kung saan may sirang bakal na takip. Tumingin ang ahas sa kanya at bagyang tinabig ang takip gamit ang ulo nito. Nakuha agad ni Mang Marco ang gustong ipaiwatig ng ahas. Agad siyang gumapang ng tahimik patungo roon at pumasok sa masikip na taguan sa ilalim ng sahig. Ibinalik niya ang sirang bakal na takip upang hindi sila makita. Ilang sandali pa, narinig na niya ang mabibigat na yabag ng mga lalaki na umaakyat sa pintuan ng eroplano. Ang dilim dito at ang baho ng amoy. Mukhang walang tao rito. Puro alikabok at sapot lang ng gagamba. Tumingin ka sa paligid. Baka may mga kahon pa rito. Habang naghahanap ang mga lalaki, dahan-dahang gumapang ang dambuhalang sawa palabas ng kanyang pinagtataguan. Hindi ito gumawa ng kahit anong ingay. Ngunit ang presensya nito ay sapat na para magdulot ng kilabot. Biglang napatapat ang flashlight ng unang lalaki sa naglalakihang mata ng sawa na nakataas na ang kalahati ng katawan. Handang umatake. Diyos ko! May dambuhalang ahas dito! Takbo! Barilin mo! Barilin mo! Bago pa man maikasa ng mga lalaki ang kanilang mga baril, mabilis na sumugod ang dambuhalang sawa. Gamit ang napakalakas nitong katawan, ibinalibag nito ang unang lalaki sa dingding ng eroplano dahilan upang mabitawan nito ang kanyang baril at flashlight. Ang dalawa pang lalaki, sa tindi ng takot na baka sila naman ang malapa ng misteryosong ahas, ay mabilis na nagtatakbo palabas ng eroplano habang sumisigaw. Iwanan mo na yan! Takbo! Napakalaking sawa niyan! Hindi natin kaya yan! Narinig ni Mang Marco ang mabilis na paglayo ng mga yabag ng paan ng mga armadong lalaki hanggang sa tuluyang tumahimik ang paligid. Dahan-dahan niyang itinulak ang takip ng kanyang pinagtataguan at lumabas. Doon niya nakita ang dambuhalang sawa na tila kalmado nang nakatingin sa kanya at parang nagbabantay. Napatingin si Mang Marco sa 4 na malalaking maleta ng dolyar. Sa puntong ito, napagtanto niya na ang ahas na ito ay hindi ordinaryong hayop. Ito ay tila isang bantay gubat na ipinadala ng langit para iligtas siya at ibigay sa kanya ang kayamanang magpapabago sa kanyang buhay. Salamat! Maraming salamat sa pagliligtas sa akin. Ngayon, alam ko na kung bakit ako dinala rito ng tadhana.
Ang mga anak ko na nagtapon sa akin para sa sarili nilang interes. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang itinapon nila. Ngunit alam ni Mang Marco na kailangan niya maging matalino. Hindi niya pwedeng bitbitin ang lahat ng maleta ng sabay-sabay dahil mahina na ang kanyang katawan. Kumuha siya ng ilang makakapal na bandil ng dolyar at maingat na isiniksik sa loob ng kanyang lumang damit at bulsa. Ang mga natitirang maleta ay maingat niyang itinago sa ilalim ng sahig ng eroplano doon sa lugar kung saan siya nagtago kanina upang walang makakita nito. Pagsapit ng madaling araw, dahan-dahang naglakad si Mang Marco palabas ng gubat. Sa tulong ng liwanag ng umaga, nahanap niya ang daan patungo sa kalsada ng Mindanao. Doon ay nakasakay siya ng pampublikong sasakyan patungo sa pinakamalapit na lungsod. Pagdating sa lungsod, pumunta si Mang Marco sa isang bangko upang ipalit ang ilang dolyar sa pera ng Pilipinas. Laking gulat niya nang malamang ang dala niyang pera ay nagkakahalaga ng milyong-milyong piso. Agad na bumili si Mang Marco ng bagong disenteng damit. Kumain ng masasarap na pagkain at nagpatingin sa pinakamagaling na doktor upang gamutin ang kanyang rayuma at mga sakit sa katawan. Sa loob ng ilang araw, nagbago ang anyo ng matanda. Mula sa mukhang pulubi at mahinang matanda, naging mukha siyang isang kagalang-galang at mayaman na Ginoo. Ngunit sa kabila ng kanyang karangyaan, hindi nakakalimutan ni Mang Marco ang ginawa ng kanyang tatlong anak na sina Mark, John Lloyd at Jerwin. Isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi gagamit ng karahasan, kundi ng kapangyarihan ng pera upang subukin ang konsensya at ipakita sa kanila ang tunay na kahulugan ng pagsisisi. Ano ang gagawin ni Mang Marco kapag muli niyang hinarap ang kanyang mga anak na nag-akalang patay na siya sa gitna ng gubat ng Mindanao? Lumipas ang 2 linggo mula noong araw na iniwan ni Mark, John Lloyd at Jerwin ang kanilang matandang ama sa masukal na kagubatan. Sa lumang barong-barong ng pamilya, walang bakas ng lungkot ang 2 nakatatandang kapatid. Katunayan, masaya silang nagiinuman gamit ang kakaunting pera na nakuha nila mula sa pagbebenta ng lumang kagamitan ng kanilang ama. Si Jerwin naman ay tahimik na nakaupo sa sulok, binabagabag ng matinding konsensya. Sinasabi ko sa inyo, itong pinakamagandang desisyon na ginawa natin. Tingnan nyo, wala nang pabigat sa bahay na ito. Mas maluwag ng bahay at buhay natin ngayon, sabi ni Mark na lasing. Kuya naman, hindi ba kayo nag-aalala kay tatay? Paano kung napatay siya ng mababangis na hayop doon? Gabi-gabi akong hindi nakakatulog sa ginawa natin. Tumahimik ka nga, Jerwin. Kung gusto mo, sumunod ka ron sa gubat at magpakain sa mga ahas. Tapos na yun. Patay na ang matandang yun ngayon. Ngunit bago pa man makasagot si Jerwin, isang malakas na bosina ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng kanilang bakuran. Isang mamahaling at makintab na itim na SUV ang huminto mismo sa harap ng kanilang sirang daan. Bihira ang nakakapasok ng ganoong klaseng sasakyan sa kanilang baryo. Kaya agad naman na lumabas ang magkakapatid upang makiusisa. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likod ng sasakyan. Isang lalaking may kagalang-galang na tindig ang bumaba. Nakasuot ito ng mamahaling polo, may suot na gintong rilo at may hawak na baston na may hawakang pilak. Nang iangat nito ang kanyang ulo at tanggalin ang kanyang mamahaling salamin sa mata, halos malaglag ang panga ng 3 magkakapatid. Tatay, buhay ka. Paano? Paano nangyari ito? Bulto ba yan? Imposible. 2 linggo ka na sa gubat. Paano ka nabuhay at bakit ganyan ang itsura mo ngayon? Tanging si Jerwin lamang ang tumakbo patungo kay Mang Marco at lumuhod sa paanan nito habang umiiyak ng gusto. Tatay, patawarin mo po kami. Akala ko pa'y tuluyan ka nang nawala sa amin.
Patawad po, tatay! Tiningnan ni Mang Marco ang kanyang bunsong anak. Nakita niya ang tapat na pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit nang tumingin siya kina Mark at John Lloyd, tanging kasakiman at takot ang nakita niya sa mga mata ng dalawa. Ngumiti ng bagya si Mang Marco upang simulan ang kanyang plano. Tumayo ka, Jerwin. Boy ako. Noong araw na iniwan niyo ako, inakala kong katapusan ko na. Ngunit may isang napakayamang negosyante mula sa lungsod na nakakita sa akin sa tabi ng kalsada. Tinulungan niya ako. Ginamot ang aking sakit. At dahil wala siyang tagapagmana, ginawa niya akong kasosyo sa kanyang mga negosyo. Ngayon, ako na ang nagmamay-ari ng lahat ng kayamanan niya matapos siyang pumanaw kamakailan. Nang marinig ni na Mark at John Lloyd ang salitang kayamanan, biglang nagbago ang kanilang ekspresyon. Ang takot ay napalitan ng labis na pananabik at kasakiman. Agad silang lumapit kay Mang Marco at nagkunwaring umiiyak. Ay, salamat sa Diyos, tatay. Gabi-gabi kami nagdarasal na sana iligtas ka. Nung araw na yon, nagganap lang kami ng prutas pero niligaw kami ng mga masamang loob sa gubat kaya hindi ka na namin nabalikan. Oo nga, tatay. Sinubukan ka namin hanapin kinabukasan pero hinarang kami ng mga armadong grupo. Mabuti na lang at ligtas ka at mayaman na ngayon. Mahal na mahal ka namin, tatay. Alam ni Mang Marco na kasinungalingan ang lahat ng naririnig niya. Ngunit pinili niyang magtimpi. Kumuha siya ng isang maliit na bag mula sa loob ng sasakyan at binuksan ito sa harap ng kanyang tatlong anak. Laking gulat nila nang makita ang makakapal na bandel ng pera sa loob. Narito ang 1,000,000 piso. Ibibigay ko ito sa inyo. Ngunit mayroon akong isang hiling. Gusto kong bumalik kayo sa eksaktong lugar sa gubat kung saan niyo ako iniwan. May naiwan akong napakahalagang dokumento roon na nakatago sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Ang sinumang makakakuha noon at magpapatunay ng kanyang katapusan sa akin ng tapat, sa kanya ko ipapamana ang buong kayamanan ko. Sino sa tatlong magkakapatid ang magtatagumpay sa pagsubok na ito? At ano ang naghihintay sa kanila sa loob ng gubat? Kung saan nagbabantay pa rin ang dambuhalang sawa sa abandonadong eroplano. Dala ng labis na kasakiman at pangarap na makuha ang buong kayamanan ng kanilang ama. Agad na tumakbo patungo sa masukal na kagubatan ng Mindanao sina Mark at John Lloyd. Halos mag-unahan ang dalawa. Nagtutulakan at nag-aagawan sa daan dahil nais ng bawat isa na sila ang unang makakuha ng sinasabing dokumento. Samantala, si Jerwin naman ay dahan-dahang naglalakad sa likuran. Walang interes sa pera kundi ang masigurong ligtas ang kanyang mga kapatid. Nang marating nila ang madilim at masukal na bahaging iyon ng kagubatan, biglang lumamig ang simoy ng hangin. Huminto si Mark sa tapat ng naglalakihang puno ng balete. Nasaan na yung dokumento? Sabi ni tatay dito lang daw nakatago. John Lloyd, lumayas ka nga riyan. Ako ang una makakahanap nito. Walang kuya-kuya rito pagdating sa milyon-milyon. Akin ang kayamanang ito. Ngunit bago pa man sila makapagukay, isang malakas na kaluskos ang narinig nila mula sa itaas ng puno ng balete. Dahan-dahang bumaba mula sa mga baging ang dambuhalang sawa. Ang maywagang ahas na nagligtas kay Mang Marco. Ang dalawang nakatatandang kapatid ay napako sa tindi ng takot. Nanlisik ang mga mata ng dambuhalang sawa at binalot ng malakas na sutsot ang buong paligid. Ahas! Napakalaking ahas! John Lloyd! Tumakbo ka! Papatayin tayo nito! Tulong! Tulungan niyo ako! Ayoko pang mamatay! Nagtatakbo palayo sina Mark at John Lloyd. Iniwan ang kanilang bunsong kapatid na si Jerwin na naiwang mag-isa sa tapat ng sawa. Ngunit kakaiba ang nangyari. Nang lumapit ang sawa kay Jerwin, hindi ito naging agresibo. Amoy pa lamang ay nalaman ng sawa na may kaparehong dugo ang batang ito sa matandang iniligtas nito sa loob ng eroplano.
Marang idinikit ng ahas ang kanyang ulo sa kamay ni Jerwin na parang nagpapaamo. Sa sandaling iyon, lumitaw mula sa likod ng malaking halaman si Mang Marco, kasama ang dalawang kagalang-galang na lalaki na kanyang mga tauhan. Tatay, akala ko po mapapahama kami. Patawarin mo po kami sa lahat ng pagkakasala namin sa inyo. Kahit hindi mo na ako bigyan ng kahit isang duling o kahit magkano. Basta hayaan mo lang ako magsilbi sa inyo bilang pambawi sa mga nagawa kong mali noon. Tumayo ka, Jerwin. Alam kong nilalaman ng iyong puso. Nakita ko kung paano ka umiyak nung iwan niyo ako. At nakita ko ang tapat mong pagsisisi ngayon. Ang pagsubok na ito ay hindi para sa pera, kundi para ilantad ang tunay na kulay ng inyong mga puso. Doon na inihayag ni Mang Marco kay Jerwin ang tungkol sa abandonadong eroplano na puno ng dolyar sa puso ng gubat at kung paano siya iniligtas ng misteryosong sawa. Gamit ang bahagi ng kayamanang iyon, binili ni Mang Marco ang malaking lupain sa paligid ng kagubatan upang gawin itong isang protected sanctuary, kung saan ligtas sa makakapamuhay ang dambuhalang sawa na itinuturing na niyang tagapagligtas. Sina Mark at John Lloyd naman, dahil sa tindi ng takot at tiya sa kanilang ginawa, ay hindi na muling nagpakita sa kanilang baryo. Lumisan sila patungo sa malayong lungsod upang doon magtrabaho bilang mga ordinaryong manggagawa. Habang gabi-gabi silang binabangungot ng imahe ng dambuhalang ahas at ng panghihinayang sa kayamanang maaari sana nilang matanggap kung naging mabuti silang mga anak. Si Jerwin ang naging katuwang ni Mang Marco sa pamamahala ng kanilang bagong buhay. Namuhay silang masaya, payapa at puno ng pagpapala, habang patuloy nagpapasalamat sa misteryosong ibinigay sa kanila ng gubat ng Mindanao. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig dito sa Tamokski TV. Sana ay kapulutan ninyo ito ng aral na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa katapatan at pagmamahal sa pamilya. Hanggang sa muling kwentuhan, maaari po ba kayong mag-subscribe dito sa video na ito at mag-like para sa mas marami pang misteryo at iba't ibang mga kwento. God bless po sa inyong lahat. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.